at mabalisa. Bakit? Sabihin niyo, bakit? Hindi niyo alam? Hindi ko rin alam. The next step is depression. Depression. If you are not able to recover from your anger, worry will creep into your consciousness. And worrying all the time, by not knowing it, you will fall into depression. Madidepress ka na. Anong susunod sa depression? Suicide. Suicide. Bakit? All our senses and all our strength is being sapped away. Inaalis ng galit. Yung galit pala naapektuhan yung ating blood pressure. Naapektuhan yung ating heartbeat. Naapektuhan yung ating pandinig. Naapektuhan yung lahat na bahagi na importante ng ating katawan. Tapos madadagdag yan, sapagkat apektado na yon, lalala yon sa pamagitan ng pagkabalisa. Habang nababalisa ka, wala ka nang naiisip na mas mabuti. Kaya you fall into depression. Kaya maraming mga taong malulusog, malalaman nyo na lang, nagpakamatay. Narinig nyo ba yung isang well-known comedian sa Amerika? Nahimbo kalain na ang kasiyahang na ibibigay niya sa entablado, mayroon pala silang tagline na depression sa buhay. Ngayon, bakit marami ang nalululong sa pinagbabawal na gamot? Sa droga? Because of depression. Depression, when a person is depressed, nawawala na po ng pag-asa sa buhay yan. Kaya ang solusyon dyan ay makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat iyon po ang injection na hindi ka magagastos. You will fall into a new consciousness. You will start to believe God is the only way. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa aking katayuan ngayon. Tanging siya lamang. So, once we become conscious of God's existence, nagbabago ang ating pakiramdam. Habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nakakalimutan nyo yung inyong pagkabalisa. Nakakalimutan nyo yung galit. Nakakalimutan nyo yung depression. Dumarating sa inyo ang bagong pakiramdam. Bagong pag-asa. Because you are hearing and receiving a healing message. Tatandaan nyo ang sinabi ng centurion, just say the word and my servant will be healed. At iyan din ang ating inuulit sa ating pakikinabang sa banal na misa. Magsalita po lang kayo at gagaling na ako. Pag sinabing gagaling na ako, ang unang gumagaling ay ang ating consciousness, yung ating pagkatao. At sinusundan yan ng pagbabago ng ating pakiramdam. Kaya ang tawag sa lahat ng sakit ay karamdaman. Pakiramdam. Habang pinakikiramdaman mo ang karamdaman, lumalala ang karamdaman.
Subalit habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos at pinaniniwalaan mo at tinatanggap mo, nagbabago ang lahat ng iyong pakiramdam. Amen? Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagbibigay kagalingan. Ang salita ng Diyos nagbibigay kalakasan. Ikaw at ako ay makinig ang salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos Bigay ng pag-asa. pag-asa. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos Nagbibigay sigla. sigla. Ikaw at ako. Ikaw at ako ay makinig ang salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Ang salita ng Diyos, purihin natin si Yahweh. Si Yahweh ang aming Diyos. Si Yahweh ang Diyos ng pag-ibig. Hirayan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita Nagbibigay kabutihan. nagbibigay kabutihan. Nagbibigay kasiyahan. Ang salita ng Diyos nagbibigay kasiyahan. Ikaw at ako. Ikaw at ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Amen. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Nagbibigay buhay. buhay. Nagbibigay ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-ibig. Ikaw at ako. Ikaw at ako ay makinig ng salita ng Diyos upang tayo'y pagpalain. Itaas ang ating mga kamay. Iwawayan. Ang salita ng Diyos, purihin natin si Yahweh. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Si Yahweh ang Diyos ng pag-ibig. Praise the Lord. Hirayan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Isigaw natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya dito sa ating gawain, binibigyan natin ng mahabang panahon ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siya mismo ang Diyos. Amen ba? Ako ay tagahatid lamang ng salita ng Diyos. Inuulit ko lang, sa lahat na makikinig ng salita ng Diyos, mananalig at mananampalataya doon, lahat ng inyong pakiramdam babaguhin ng Diyos. Yung galit mo, papalitan ng pag-ibig. Amen? So, the third duty of man, nasaan na tayo? Tapos na tayo sa second duty, di ba? The third duty of man is tinatawag kong LO. Ano yung LO? Love and obedience. Love and obedience.
Ngayon, kung totoong tinanggap mo yung salita ng Diyos, ma-inlove ka sa Diyos. Pag na-inlove ka na sa Diyos, susundin mo pa ba yung salita ng demonyo? Hindi na, siyempre yung salita na ng Diyos. And walang humaharap sa Diyos na binago ng Diyos, pinagaling ng Diyos, iniligtas ng Diyos na walang dalang love offering. Walang dalang love offering sapagkat the symbol or the outward manifestation or expression of love and obedience is in our love offering. Sapagkat inutos ng Diyos na huwag kang haharap sa Kanya na wala kang dalang handog. Natatandaan niyo yung balo? Natatandaan niyo isang araw, pinagmamasdan ng Panginoong Kristo, lahat na pumapasok sa templo, may dala silang kanya-kanyang love offering. Yung mayayaman, siyempre, malalaki yung love offering. May isang balong dumating, hiyang-hiya pa, pasikreto pa niyang hinulog yung 2 kusing. Pero anong napunaan ng Panginoon? Ano ang pinahalagahan niya? Yung 2 kusing. Bakit? Sabi sa Biblia, ikabubuhay niya yun. Pero hindi niya ginalaw yun. Sapagkat darating yung araw ng pagsamba at pakikipagtipan niya kay El Shaddai, kailangan may dala siyang handog. Ang tanong ko sa inyo, pagkatapos noon, ng eksinang yon, may kwento pa ba doon sa balo? Na ang pagbalik niya ay kusing pa ang dala? Hindi na. Wala na. Bakit? Lahat na kailangan niya ay binigay ng Diyos sa kanya. Amen? Now, pag nilaya nyo na mabuti ang Salmo 91, lalo na po sa English version, it says in verse 14, Psalm 91, God says, because He loves me, I will save Him. I will be with him in trouble. When he calls to me, I will answer him. Because the predicate is because he loves me. Dahil minahal niya ako, pagkatapos na pagalingin ko siya, pagkatapos na matulungan ko siya, nagbago ang tinig mapapaganda pa pala ang sound system natin. Nakatutulog itong mga natin biyaya yan. Biyaya yan. In other words, mayroong ibig gisingin ang Panginoon sa atin ngayon. Para ngayon, uuwi kayong taglay nyo ang inyong hinahanap sa buhay. Amen ba? So, the third duty of man is to love God and obey His commands. And we express our love for God in obedience to Him through our love offering. It starts with little. Sa Kanya rin yan. Kayamanan ng Diyos yan na binabahagi sa atin. Sabi nga ni Bishop Ted, tayo kayamanan ng iglesia. Kayamanan tayo ng Diyos. Sa isang pahayag dito sa atin ng Espiritu Santo, di ba sinabi, you are a gift of God to me. I am a gift of God to you. Lahat tayo ay kaloob ng Diyos sa isa't isa. Amen. Offering tayo ng Diyos. Love offering tayo ng Diyos sa isa't isa. So don't forget your love offerings. That is love and obedience in action. Tatandaan nyo,
gaano man tayo kahirap, hindi ka mabubuhay ng isang linggo kung wala kang biyayang tatanggapin buhat sa Diyos. Amen. So, kung gusto mong pagpalain ng tuloy-tuloy at mapabilang doon sa mga panauhin sa kasalan, sa bandang huli na nakasuot ng nararapat na kasuotan at hindi ka itatapon sa labas, always remember this: do good to someone every day. Every good deeds that we do to someone, we do it unto God. Sa Diyos nating ginagawa. Your smile for someone who is lonely, ngiti ng Panginoon yon. Amen ba? So, huwag yung pagkakait ang inyong mangiti na may kasamang pagpapala na galing sa Diyos. Amen? Hindi ko sinasabing hindi na tayo magagalit. Ha? Magalit ka na kung manggalaiti ka pa. Pero patatagaling, pagkatapos niyang palitan mo ng halik ng pag-ibig. Huwag halik sa alon. Sapagkat ang alon ay nawawala. Halik ng pag-ibig. Amen ba? So, tatandaan nyo, never come to God during your appointment with Him without any love offering. Amen ba? That is an expression of love and obedience. Tatikatiyan nyo, ang Diyos mahilig mag-umpisa sa maliit. I always tell you with pride that I started my job with 2 pesos a day, daily wage, in 1964. Ngayon, hindi ko nasasabihin sa inyo, baka ako habulin ng BIR. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, ngayong gabi, pagdating nyo sa bahay, ang unang pamasko nyo na himala, inyong tatanggapin. Amen? Okay. Hold your hands together. Maghawakan kayo ng kamay. Hawak ng kamay. Sasabihin nyo, huwag kang mawawala sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Nais mo magpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na kapag sasabihin, ang punong likod natin. Sa mga harap ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay. Nagbubuti ang tunay, umuuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapakako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo magpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal lang na pagsasabihin, ang punong likod natin. Sa mga harap ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bumuti ang tunay. Uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo
nais mo pagpalain. Simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na dapat sasabihin. ang punong lingkod natin Punong lingkod natin sa mga aral, aral niya sa higinhawa, ang ating buhay. at bubuti pang tunay. Bumuhi tayong sabay-sabay. Tayong sabay-sabay, Itaas ang kapit-kapit kamay. Sama-sama. kaya siya na Sumamba. at ito'y ating ipapangako. Babalik. Kailan Sa Sabado. Kaya't halina. kaya't halina, Sama-sama. kaya siya na Sumamba. sumamba. At ito'y ating ipapangako. Ipapangako, Babalik tayo. babalik tayo Kailan? sa Sabado. Kaya't halina. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Babalik. Babalik tayo sa Sabado. Babalik. Babalik tayo sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay. Okay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Unang himala ng Pasko sa Sabado. Ulitin nyo nga. Unang himala ng Pasko sa Sabado. Para kayo magkahimala sa Sabado, anong dala nyo? Love offering. Pag may love offering, nakangiti yan. Hindi nakangiwi. Sa Sabado, papayag ko sa inyo, gaano kahalaga ang bawat love offering ng mga mananampalataya. Amen? At ano naman ang gagawin ng Diyos sa ating mga love offering. And by the way, before I forget, salamat po dyan sa inyo sa Singapore, bagamat hindi ko nakarating sa akin ang inyong malaking love offering. Kaya ako'y naniniwalang malaking Pasko ang inyong tatanggapin. Sa lahat na may, anong sasabihin nyo? Himala ng Pasko, dumating na. Ulitin nyo nga. See you next Saturday. God bless you. Tayo magsaya at umahawi. Ang Pasko ay sumating, tayo'y magsiyawi. Ang magagandang pinagandang tayo, San Jose Pag-ibig, siksik sa isino, may gantuhan ng sigaro. Ang bawat isa ay nagsipagandong ng kanulalay. Ang taon ay pagbabuhay, hanggang lumigala.